Kumpirmadong patay sa kasagsagan ng Bagyong Tino sa Talisay City, Cebu. Kabilang dyan ang isang lalaking inanod ng baha hanggang sa dagat. Isa pang problema ay ang siksikang evacuation center na personal namang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Natagpuan sa dagat ang bangkay ng isang lalaki sa Cordova, Cebu. Nakumpirmang taga Talisay City ang biktima. Sa kasagsagan ng Bagyong Tino, inanod siya ng rumargas ang baha mula sa umapaw ng Mananga River. Higit 20 kilometrong layo ng Talisay sa Cordova. Kabilang ang lalaking yan sa 8 namatay sa lungsod. 5,000 pamilya naman o higit 22,000 residente ang nasa evacuation center sa Talisay City. Isa na rito ang sports complex sa lungsod na binisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumusta niya ang mga binagyong residente. Puno ng mga evacuee ang center. Ang ilan nga, mga banig na lang ang nagsisilbing partition o harang ng kada pamilya. Hindi bababa sa 50 pamilya ang nagsisiksikan sa isang kwarto dito sa sports complex. Sa sobrang dami ng tao, hindi maiwasang maging mainit yung paligid dahil sa singaw. Hindi komportable kung tutuusin. Pero no choice naman daw sila, lalo't marami rin dito, wala na mismong uuwi ang mga bahay matapos matangay ng baha. Ang pamilya ni Jessica Manabit sa pasilyo na lang piniling pumwesto. Dahil sa matinding trauma, ayaw na raw nilang bumalik sa kanilang lugar malapit sa Mananga River. 2 beses na raw kasi silang natangayan ng bahay. Una noong 2021 Bagyong Odette at naulit ngayong Bagyong Tino. Kung meron lang sanang malipatan iba, sir. Nakakasawa na sir magbalik. Bago na naman magamit. Magamit mo, bili ka na naman bago, ref, TV, bangko. Nakaka-stress. Gusto mo na lang mamatay. Wag na. Gusto ko na mamatay. Okay. Lagi na lang ganito. Dumarami naman ang mga nagkakalagnat, ubo at sipon dahil siksikan nga sa evacuation center. Kaya ang iba, pinili na lang magtali ng trapal sa labas, may masilungan lang. Meron din mga namamalimos na sa kalsada. Panawagan nila, mabigyan man lang sana sila ng mga pagkain, inuming tubig at gamot. Isama ng pinansyal na tulong o materyales panggawa ng mga nasira nilang bahay. Tiniyak naman ng gobyerno na magpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente. Nakapaghatid na rin ng relief packs ang DSWD sa mga evacuation centers. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.